Sinabi ni incoming President Rodrigo Duterte na posible niyang ibigay ang Department of Agrarian Reform, Environment and Natural Resources, ang Department of Labor and Employment o DOLE at ang DSWD o Department of Social Welfare and Development sa Communist Party of the Philippines. Sa ngayon, alamin po natin ano nga ba talaga ang status ng gobyerno ngayon at ng rebelding CPP-NPA at nararapat nga bang mabigyan sila ng pwesto sa gabinete ni Duterte. Kaugnay po ng isyong ito, kasama natin sa studio si Dr. Leloy Claudio, isang historian ng Ateneo de Manila University at may akda ng Taming People's Power, The EDSA Revolutions and Their Contradictions, kung saan tinalakay niya ang kwento ng Communist Party of the Philippines noong panahon ng diktadoryang Marcos. Good morning. Magandang umaga, Cara. Okay, yun nga yung question. Alam ko matagal na yung struggle ng CPP against the government. Ilang years na? 3 dekada na ba? 3 dekada na. In fact, it is the longest standing Maoist revolution in the world, sa buong mundo. So ang status ay magkaaway? Tama bang sabihin yun? Magkaaway ang gobyerno? Officially, magkaaway, pero lagi namang may negotiations. Pero ngayon ko lang nakita na ganito ka-public ang negotiation ng isang presumptive government at ng CPP na play out through the direct offering of positions in public. So this could be a master stroke or this could be a big risk on the part of the Duterte government. Allowed ba yun na yung kaaway o yung isang rebelding grupo i-offer mo sa kanila yung key cabinet positions? Hindi po ako abogado, pero ang alam ko, style talaga to ni Mayor Digong, yung pagbuo ng Rainbow Coalition. Kahit naman sa Davao daw, kung kinausap mo yung mga journalists doon, yung kanyang policy advisors doon, meron doon galing sa kanan, meron doon galing sa kaliwa. It's his strategy to make things more inclusive. Pero also, ito yung parang kino-co-op ba yung kaaway mo? Keep your enemies close. So, kumbaga, imbis na awayin sila, mag-concede ka na lang ng some of your properties, kumbaga, o yung kapangyarihan, ibigay mo sa kanila para tumahimik na sila. Yes. Pero so it's a big risk, but it could pay. Pero pag high risk, high reward din. So bakit siya may risk? Kasi meron lagi sa mga military na ayaw na nakipag-usap ang gobyerno sa mga komunista at ayaw na nagbibigay ng concession yung gobyerno sa mga komunista. Pero ang style ni Mayor Digong is on the one hand, bibigyan niya ng concession yung mga komunista. On the other hand, pinapangakuan niya yung military na tataasan niya yung pay nila. Para everybody happy? Para everybody happy. So yun yung gambit na kanyang ginagawa. We'll see if it works. Pero ibig sabihin ba nito hindi na ipagpapatuloy yung peace negotiations? Kasi that is more concrete than just offering them a cabinet post. Hindi kasi malinaw yung offer ni Mayor Digong. Sinabi, ino-offer ba niya ino-offer ba niya all 4 positions? 2 of the 4? 1 of the 4? Hindi malinaw yung phrasing. Pangalawa, meron bang precondition? So, kailangan ba umupo tayo at mag-usap tayo bago nyo makuha yan? Do you need to lay down your arms? Well, right now, si Joma Sison, sinasabi na nagle-lay down na ng conditions mismo ang CPP. Ang sinasabi nila, we'll only talk with the government kapag pinalaya nyo muna yung political prisoners. Oo. Yung isa pang tanong dyan is, yung sinasabi ng ang CPP kasi dalawa ang command yan eh. Merong command sa Utrecht, merong command dito sa Pilipinas. Gaya nung, alam natin for example na yung kahuhuli na chairman ng Communist Party, si Benito Tiamson, ay obviously hindi si Joma Sison yun. So merong local command dito. So gusto ko lang malaman kung akma ba yung posisyon ng command sa Utrecht at ng command dito sa Pilipinas. Hindi natin alam dahil ito po ay isang underground organization na sikreto ang operasyon. Kasi obviously, ang kinakausap ni incoming President Duterte para sa pakikipag-alyansa dito sa mga communist na tinatawag ay si Joma Sison. Pero gaano nga ba ka-influential pa at this time si Joma Sison, considering na nasa Netherlands siya for a long time? Hindi natin alam, hindi natin masasabi dahil secretive nga. Ang alam lang natin ay meron laging chairman ng Communist Party na nandito sa Pilipinas. Gagaya si Alan Hasmines nahuli. Tapos nung nahuli si Alan Hasmines, pinilitan ng ni Benito Tiamson. Ngayon hindi natin alam actually kung sino ang operating as Communist Party chairman dito sa Pilipinas. Okay. Nung campaign period pa lamang, may mga pinalaya ng bihag ang NPA, tapos tinurn over kay Duterte. Ito ay, anong pahiwatig nito? Anong nababasa mo? Definitely, alam naman natin na may goodwill ang NPA at si Mayor Digong, lalo na sa Davao. So nakikita natin na yung section ng NPA na pinaka-sympathetic kay Mayor Digong ay yung section na malapit sa kanya sa Davao, yung mga nakatrabaho niya at yung mga nakakausap niya sa Davao. So hindi ko alam kung anong posisyon, for example, ng command dito sa
sa Luzon, for example, baka iba-iba. Kasi hindi mo rin naman masasabi ni homogeneous yung pagtingin ng NPA sa mundo at saka ng CPP sa mundo. Okay, okay. Now, there's an interesting statement na binitawan niya kagabi dun sa exclusive interview ni Jessica Soho with incoming President Duterte. Alam naman natin na may issue na dati, no, kung dapat bang i-label na terrorist group itong yung NPA, yung, 'di ba? Pero ito, kagabi, sinabi ni Duterte na hindi raw matuturing na kriminal yung mga komunista dahil kung ano man yung ginagawa nila, ay ginagabayan daw ito ng ideolohiya. Pakinggan muna natin yung bahagi ng panayam na ito. I promised you that I would talk to the NPAs. I would talk to the MI, MN in Mindanao and all factions who are revolting against the duly constituted authority. Ako pa ngayon ang nagkampanya, kakamatay ng kampanya, explaining to you that fighting the revolutionaries, Jessica, is not part of criminality activity. It is not even a punitive action against them. Why? Because it is fueled by an ideology. Ano posibleng maging implikasyon nito? Magandang strategy ba ito sa nangyayari ngayon, yung gusto natin magkaroon ng kapayapaan between the government and Well, the CPP definitely, NPA? maganda na kinikilala mo na may pinaglalaban sila. Right. Kasi ang hirap naman dalhin sa negotiating Totoo table yan. ng isang institusyon na tinatawag mo kagad na kriminal o bandido. Or terrorist. Or terrorist. Na pag kinilala mo na merong ideology at meron naman talagang ideology, Then we can start then we talking. can start. Oo. Pero meron din bang danger dyan? Anybody who would claim na, sinabi rin niya yung MNLF, yung MILF, na any criminal activity ay hindi criminal activity as long as you have an ideology? Well, definitely may mga aalma sa military. Kasi isipin mo naman kung ikaw ay sundalo, tapos nakikipagbakbakan ka sa NPA, tapos meron ka mga kaibigan na napatay, Oo, or tama. nahuli ng NPA, tapos yung commander-in-chief mo ay ganyan magsalita, baka masakit for some of them. But ultimately, I think naman na susunod yan sa presidente dahil professional naman ang ating military. At naiintindihan nila na kailangan din ng kapayapaan. At kung may kapayapaan, sila rin yung magbe-benefit in the long run. Right. At yan din naman yung panawagan ng lahat. Yes. Even those who are fighting doon sa mountains, gusto rin naman nila na matapos na itong kapayapaan na ito. Pero ito ngayon yung nakikita posibleng paraan ni Duterte para ma-achieve yung peace na hindi na-achieve for a long time. Pero Karen, hindi lang kasi ito about strategy. Itong mga department na ito ay maselan ito. So, pag-isipan natin, magandang i-dangle yung, say, DSWD as a way to get them to the negotiating table. Pero tandaan na yung DSWD ay nagbibigay din ng 4Ps. Yung Correct. Department of Agrarian Reform ay These nagdi-distribute are crucial These are departments. crucial departments. So, nagdi-disagree ako dun sa mga nagsasabi, hindi naman ito crucial, hindi naman ito national defense, huwag kayong mag-alala. Pero ito yung mga line departments na talagang tumutulong sa mga mahihirap. Sige nga, isa-isahin nga natin itong mga departamento na posibleng ibigay sa CPP at ano yung nakikita mong logic behind this. Yung Department of Agrarian Reform, Well, matagal na pong panawagan ng CPP-NPA yung distribution ng land. Ang gusto Correct. nila collective distribution of land. There's a possible contradiction here kasi yung agrarian reform law natin ay hindi for collective distribution. So baka may disagreement sila with the law that they're going to implement. So pero bahala na sila i-negotiate yun with the president if ever, kung gusto lang i-amend yung law. So yun yung masasabi ko about DAR. okay, itong Department of Labor and Employment, specifically sinabi ni incoming President Duterte na ibigay na rin yung DOLE sa mga komunista kasi sila naman yung labor daw ang pinaka-oppressed at ang mga komunista daw ang may pinaka-alam ng kalagayan ng mga manggagawa. Totoo naman yan, pero sana ang request ko kung pumasok sana ang Communist Party dito sa DOLE ay i-expand nila yung network nila ng labor unions. Kasi currently, may mga certain unions lang na malapit sa Communist Party at yun yung priority nila dahil kakampi nila. Pero pag pumasok na sila sa gobyerno, hindi na pwedeng yung mga kaalyado lang Correct. nila na union. Oo. Kausap na nila dapat lahat.
At marami ito na unions na hindi rin nila kaalyado or hindi kapareho ng kanilang naging prinsipyo. kaaway nila over the years. So it will be interesting to find out kung paano sila makikitungo dun sa mga kaaway nila dati ngayon na nasa gobyerno na sila. Now, the DNR, of course, some people sasabihin, DNR lang naman yan, Environment and Natural Resources, but the DNR is the one who handles yung mga mining permits, yung mga permits, environmental permits for new businesses, lalo na doon sa kanayunan. Anong take mo dito? Well, meron din silang mga stance yan at definitely sa mga kanayunan, nakikita nila yung mining, nag-ooperate yung NPA in mining areas. So we also have to wait and see. Ang dami dito, wait and see, kasi ang tatandaan natin, this group is not used to power. They're used to fighting. So anong nangyayari pag yung group na sanay makipagtunggali sa gobyerno ay ngayon nasa gobyerno? Wala tayong, konti lang ang precedent natin for this. Right. The DSWD, tingin mo may expertise ba? Or for peace. So ang CPP pagdating dito sa pagmamalakad sa DSWD? So this is very crucial, yung 4Ps, right, diba? It is. And alam natin na maraming umaasa dito. So depende rin kung sino yung padadala nila. Ang sabi ni Jose Maria Sison, merong mga may alam doon sa pambansang National Democratic Movement ng CPP. So ito ay hindi actually mga underground cadres ng CPP, kundi yung mga legal na cadre, and some of them have actually worked with government. Okay. So tama naman si Professor Sison na meron talaga mga tao doon na hindi lang underground ng buhay, kundi meron namang buhay na nakaangat at open sa publiko. Pero hindi ko alam kung gaano karami yung mga nandun eh. At sila lang ba yung papasok sa gobyerno? Ang daming question mark. At ang interesting nga dito, kasi when you talk of the DSWD, inclusive ito. Everyone ito, ang dami-daming kliyente ng DSWD. Yes. So, lalo na with the 4Ps system in place. So from a group na primarily concerned with their members, ang mangyayari dito ay mapupush sila na i-expand yung kanilang ambit ng pinag-uusapan at kinakalinga. So, hindi pa man nakakaupo sa pagkapangulo itong si Duterte. Marami na siyang mga surprising mga pronouncements. Talagang may mga nagsasabi nga, mukhang bago talaga to, ibang-iba ito, change is coming na nga talaga. Ngayon, ang nangyayari the past few days, binubuo niya yung kanyang gabinete. Ikaw personally, ano ang masasabi mo dun sa composition ng kanyang gabinete so far? Nakipag-usap ako sa mga kaibigan sa Davao at yung mga journalists nun, siguro hindi sila nasusurprise na ang daming faction kaagad dun sa loob ng gabinete. Faction? Oo. Kasi ganyan naman talaga daw magbuo ng team si Mayor Duterte kung sino. So, meron ka, definitely, yung pinapag-usapan natin, yung left faction. Right. And then, meron kang faction ng mga tao na naging either malapit sa gobyerno ni Fidel Ramos or sa gobyerno ni Gloria Arroyo, isa yon. Tapos, definitely, kailangan natin pag-usapan. You have a Davao faction. You have a Davao faction too, yung Dominguez faction, for example. And then, yung faction na malapit sa mga Cayetano. At tatandaan natin, actually, galit ang Cayetano sa Arroyo faction, ha? So, oo nga. kaaway ni Alan Peter Cayetano si Gloria Macapagal Arroyo. So, yung mga tao ni Gloria doon, baka ano ba yung working relationship nila ngayon with Alan Cayetano? Hindi natin alam. Pero dito masusubukan yung galing ng ating presidente if he can play these people off each other and if he can create some kind of unity within this rainbow of a cabinet. At yun nga yung sinasabi mo na yun naman yung kanyang style when he was mayor of Davao, na yung getting conflicting factions to work with each other. Yes, And pero obviously magandang strategy yun, pero kailangan din natin pag-isipan kung akma ba. Ako, agree ako dun sa interview nyo kanina kay Attorney Romy Macalintal na baka meron naman talagang conflict of interest na yung DPWH secretary mo ay isa ring land and real estate developer. Baka naman dapat somebody na outside ng business na yun yung dapat in-appoint. At ito ang babantayan, patuloy na babantayan ng publiko. Of course. Alright. Maraming salamat sa iyo, Dr. Leloy Claudio, isang historian ng Ateneo de Manila University. Thank you. Thank you.